sambahin ang iyong dakilang pangalan. Thank you, Jesus. Today is the day that the Lord has made, and we will rejoice and be glad in it. Thank you, Lord, for all your blessings. Thank you, Jesus. Praise thine holy name. Magandang umaga po sa lahat ng mga kapatid sa Panginoon sa Mighty Warriors Christian Fellowship. Magandang umaga sa mga kapatiran sa QICM sa Doha, mga dati kong Kaalsad Group, ang mga Raised and Families, at sa lahat po na na-forward ang pag-aaral na ito. Welcome pong muli. Last week po ay iilan lang pong ating na pag-aralan. Subalit ngayon po ay araw ng Martes, kaya tayo po ay sama-sama muling mag-aral ng kanyang salita. Tayo po ay manalangin. Maraming salamat po, Panginoon, sa lahat ng biyaya at pagpapala ninyo. Marami pong salamat na meron kang itinatakda araw-araw na aming matututunan sa iyong mga salita. Marami pong salamat, maulan man sa Pilipinas, subalit mas higit ang pagpapalat biyaya na ipinagkakalob nyo. Dito naman po ay malamig at binibigyan mo rin kami ng matitibay na pangangatawan para po kami ay maging malusog at hindi po kami magkakasakit. Maraming salamat po sa mga salita ninyo na nakapagbabago ng aming buhay, nakapagbibigay sa amin ng inspirasyon, nakapag-aayos ng aming mga maling kaisipan. Mapurihan ka, maparangalan ka sa aming kalagitnaan sa umagang ito, sa matamis na pangalan ng Panginoon Kristo at sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu. Amen at Amen. So, nung tayo po last week na Wednesday ay nag-aral patungkol po sa kapangyarihan ng salita ng Diyos. At pinag-aralan po natin yan sa Deuteronomy 28 verses 1 and 2, sa ikalawang Samuel 23 verses 1 to 3, Jeremiah chapter 1 verses 6 to 9, at yung 1 Thessalonians chapter 2 verse 13. So, babanggitin ko lang po yung 1 Thessalonians chapter 2 verse 13 para lamang po ma-refresh po ang ating memory. 1 Thessalonians chapter 2 verse 13 ay binabanggit po ang ganito. Ito pa ang lagi naming ipinagpapasalamat sa Diyos nang ipangaral namin sa inyo ang kanyang salita. Tinanggap ninyo ito bilang tunay na salita ng Diyos at hindi ng tao. Ano pat ang bisa nito'y nakikita sa buhay ninyong mga sumasampalataya. Ibig sabihin, kapag po tayo ay tumanggap na sa Panginoon bilang sariling tagapagligtas at manunubos ng ating buhay, at tayo sumusunod na sa kanyang mga salita, mabisa ito para magbago ng ating buhay. Mabisa ito para maging maayos lahat ang ating pananaw, at tayo ay may inspirasyon at nakapagbibigay ng liwanag sa ating buhay, direksyon sa ating buhay. Kaya nga sabi niya, mabisa ang salita ng Diyos. So ngayon po, pag-aaralan natin for today, yung author, sino po ba ang may akda? Kasi po, maraming mga tao nagsasabi, sinulat lang po ito ng tao. Pero tignan po natin ang sinasabi ng salita ng Diyos, saan galing ang salita na kanilang isinulat. Basahin po natin yan sa ikalawang Timoteo, 2 Timothy chapter 3 verse 16. 2 Timothy chapter 3 verse 16. Basahin po natin 2 Timothy chapter 3 verse 16. Ganito po ang ating mababasa. Lahat ng kasulatay kinasihan ng Diyos at magagamit sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagpapabulaan sa maling aral, sa pagtutuwid sa likong gawain, at sa pag-akay sa matuwid na pamumuhay.
Tignan niyo po ang bisa ng salita ng Diyos, the power of the Word. Yun pong ah, kapangyarihan at ang sino ang may akda. Kaya tignan po natin ng mahusay ito. Kaya nga, bakit nga ba na tayo nag-aaral ng salita ng Diyos? Ano nga po ba ang impact nito sa ating buhay? Kaya po, basahin din po natin yan sa wikang Ingles para po makita po natin ang sinasabi ng salita. 1 Timothy chapter 3 verse 16. Bakit po tayo nag-aaral at mahalaga ito sa atin? Kasi po, nakalagay po dito, 1 Timothy chapter 3 verse 16, 2 Timothy, 2 Timothy chapter 3 verse 16. 2 Timothy chapter 3 verse 16. 2 Timothy chapter 3 verse 16. All scripture is inspired by God and profitable for teaching, for reproof, for correction, for training in righteousness. So ito po, dahil ang may akda nito, sabi niya, all scripture, ito pong lahat ng ito. Kung babasahin po natin uli sa Tagalog, 2 Timothy chapter 3 verse 16, lahat ng kasulatay kinasihan, inspired, yun po ang nakalagay po sa English, na inspired by God. Siyang author. Hindi ang tao. Hindi ito kathang-isip ng tao. Hindi ito inisip lang na gawin. Kasi po, kung ito ay gawa lang ng tao, bakit nagkakalakip-lakip ang salita ng Diyos? Ang salita po ng Diyos are mutually, kung sabihin nun, nagiging sang-ayon sila sa bawat isa. Wala pong salita ng Diyos na sumasalungat sa kanyang sarili, sapagkat ito po ay kinasihan, inspired by God. So ito po ay mahalaga sa atin, na may author, may akda. Binigyan niya ng inspirasyon ang tao para isulat ito. Halimbawa po, yung from book of Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy. Ito po ay sinulat ni Moises. Subalit wala pa po siya sa creation. Wala pa po siya nung creation. It was thousands of years ago bago na itala, na isulat para sa kapakinabangan natin. Kung hindi ito sa ilalim ng inspirasyon ng Diyos, paano niya masusulat? Wala naman siya doon. If it was not revealed, inspired by God, na siya kinasihan ng Diyos, paano niya ito naisulat? At sa lahat din ng mga authors, there are around 40 na ginamit ng Panginoon to write down the scripture. Para makita po natin lahat na hindi lang isang tao ang sumulat, kundi maraming mga tao na nagkakalakip-lakip ang kanilang mga isinulat, supporting one another. Wala pong salungat sa kanyang mga salita. Kaya dun po muna, 2 Timothy chapter 3 verse 16, lahat ng kasulat ay kinasihan ng Diyos. So yun po, no? Yung author, sino po bang may akda? Sino po ang nagbigay ng inspirasyon? Ang Diyos. Ipinasulat niya yan sa tao. These are the very words of God. These are His love letter to us. Ito ang pag-ibig niya na nag-uumapaw sa atin, na ipinapahayag ng Diyos kung sino siya at kung ano ang ginawa niya sa mga tao ng mga nauna. Kaya nga po, importante alam natin ang salita ng Diyos. Because the scripture, all of it, basta po sinabi ng Diyos, yun na po yun. Hindi po nagsisinungaling ang ating Diyos. Kaya, sabi po, ang pagkasulat nito, the inspiration, the author, kung sino po ang may akda, ay ang ating Diyos mismo. Sabi niya, lahat ng kasulat ay kinasihan ng Diyos. So, yun po ang una. At pagkatapos sabi niya, magagamit sa pagtuturo ng katotohanan. So, ito po, dito po tayo, because it is, the author is God, inspired by God, pero ipinasulat sa tao
Kaya ito ay nakatuon para mabasa ng tao, para maituro sa tao. Kaya ang sabi po doon, sabi, magagamit sa pagtuturo ng katotohanan. So, ganito po ang ating ginagawa. We are following that direction. Yun po kung anong sinabi, magagamit sa pagtuturo. Sabi po, pagtuturo ng katotohanan. Ang salita po ng Diyos ang katotohanan. Sabi naman niya, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. This truth, itong katotohanan ito, ay nagkatawang tao, di ba? And the Word became flesh. Ang salita, ang lumabas na hindi natin nakikita, naririnig lang natin. You can listen to the voice. You can listen. Pero ito po, ipinasulat na. Inspired Word of God. Yung Word na hindi natin nakikita ay nagpakita sa atin. Became flesh. Sabi nga, nagkatawang tao para maabot pa niya tayo. Kaya nga, ipinapahayag sa atin ng Diyos ngayon na siya ang may akda nito. He's the author. He inspired men to write it. At pagkatapos noon, sabi niya, magagamit. Sabi niya, kaya nga po itong ginagamit natin. We use it. Magagamit sa pagtuturo ng katotohanan. 2 Timothy chapter 3 verse 16. Sabi niya, profitable for teaching. Profitable for teaching. Itinuturo po. Kaya nga po, tayo ay nag-aaral sapagkat sinabi ng salita ng Diyos, ituturo ang salita ng Diyos sa mga tao para alam nila. Kaya ganito po ang ating ginagawa at sinusunod po natin ito. Kaya sabi niya, lahat ng kasulatan ay kinasin ng Diyos at magagamit sa pagtuturo ng katotohanan. Ito pa po, hindi lamang una, pagtuturo ng katotohanan. So, iko-correct po tayo. Sabihin, itutuwid tayo ng salita ng Diyos. Marami ang mga taong may alam patungkol sa Diyos, pero hindi alam ang Biblia. It was only passed from other people towards them or they listen to it. Pero ang sinasabi ng salita ng Diyos, we have to find out for ourselves. Kailangan po ito ay gawin natin mismo, pag-aralan natin mismo. Kaya sabi niya, lahat ng kasulatan kinasihan ng Diyos at magagamit sa pagtuturo ng katotohanan. Kaya yan po ating ginagamit. Ginagamit sa pagtuturo ng katotohanan. Sapagkat ang Diyos ang katotohanan, sinasabi niya sa atin ang totoo. Ito po ay mahalaga sa atin. Pagkatapos, pagpapabulaan sa maling aral. Yun din po. Marami rin pong mga tao ang may alam pero hindi nila binabasa ang salita ng Diyos. Kasi po una, tanggapin po muna natin ang Panginoon bilang sariling tagapagligtas at manunubos ng ating buhay. Pag meron na po tayong personal na connection sa Diyos at tayo lumapit sa Diyos, nagpakababa sa Kanya at tinanggap siya, Lord, tinatanggap ko na Ikaw lamang ang daan, katotohanan at ang buhay. Tinatanggap ko na ako'y nagkasala at Ikaw ang naparusahan at nabayubay sa krus ng Kalbaryo para sa ikapapatawad ng aking kasalanan. At lumalapit ako sa iyo, nagpapalinis ako sa lahat ng kasalanan ko at nais ko na magkaroon ako ng lugar sa iyong kaharian. Nais kong maging matawag din akong anak ng Diyos. Tinatanggap ko si Kristo bilang sariling tagapagligtas at manunubos ng aking buhay. Yan po ang pasimula. Pag meron na po tayong spiritual na connection sa Diyos, ang salita po ng Diyos sapagkat ito'y spiritual, mapag-aaralan na natin sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Banal na Espiritu. Because this is spiritual, the Holy Spirit, the inspiration, lahat ng ito, ang Diyos Ama, ang Diyos Anak at Diyos Espiritu Santo, into one, isa lang yan, but in three divine persons, yan din po ipinapaliwanag ng Biblia. Lahat po ng ating alam ay ang pinanggagalingan nito ay ang salita ng Diyos mismo, nakasulat po sa salita. Ito po yung nakasulat, yung Holy Bible. Yan po ang ating pinag-aaralan. Read it, basahin po natin yan so that our eyes will be open. Kaya sabi niya, magagamit sa pagtuturo ng katotohanan sa pagpapabulaan sa maling aral. Marami pong mga aral-aral na itinuturo o mga pagtuturo na taliwas sa sinasabi ng Biblia. Kaya ang pangunahing
katotohanan matututunan natin is from the Bible itself. Ang Biblia, ito pong pinasulat na ito na kinasihan ng Diyos, ang kailangan po nating pinag-aaralan. Sabi po doon, kaya malalaman po natin ang totoo, malalaman din po natin ang hindi totoo. Kaya nga po, kung alam natin ang totoo, yun ang susundin natin. At yung mali, syempre po, itinatama nga tayo. Kaya nga, hindi na natin gagawin ang mga bagay na mali. Di po ba? Tapos sabi niya, magagamit sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagpapabulaan sa maling aral, sa pagtutuwid sa likong gawain. Yun po. So, kung alam po natin ang mali, sasabihin din po ng Panginoon ang tama. Di po ba? Kung ito ay mali, merong tama. Kaya sinasabi doon, pagtutuwid sa likong gawain. Kung mali ang ating natutunan noon, pero ngayon sa Biblia tayo'y nag-aaral, nagbabasa, tinanggap na natin ng Panginoon bilang sariling tagapagligtas, ito na ngayon ang magiging basihan ng ating pamumuhay. Sapagkat sinasabi na sa atin ang totoo at ito na ngayon. Kaya sabi niya, all scripture is inspired by God and profitable for teaching, for reproof, for correction. Itutuwid tayo ng salita ng Diyos. For training. Kaya, ito pa po, sabi niya, sa pagtutuwid sa likong gawain at sa pag-akay sa matuwid na pamumuhay. So, may purpose po. Hindi lang para sabihin sa atin ng totoo, alin ang mali, at itinuturo din paano tayo mamumuhay ngayon. Kaya ito po ay mahalaga sa atin. Lahat ng kasulat ay kinasin ng Diyos at magagamit sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagpapabulaan sa maling aral, sa pagtutuwid sa likong gawain, at sa pag-akay sa matuwid na pamumuhay. So, aakayin po tayo ng salita ng Diyos sa matuwid na pamumuhay. Importante po yun. Kaya yun ang ating susundin. Hindi yung ating sariling kakayanan. Hindi yung ating sariling alam. Kung ano sinasabi ng salita ng Diyos, kapag tayo po ay susunod doon, tayo rin po ang mapagpapala. Hindi po tayo ililigaw ng salita ng Diyos. Sasabihin niya sa atin ng totoo upang ang katotohanan ito ang magpalaya sa atin. Excuse me po. Kaya nga sabi po ng ating Panginoon Kristo, ye shall know the truth and the truth shall set you free. Malalaman ninyo ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. Kaya mahalaga po, alam natin ang salita ng Diyos. Ang totoong tunay na pagsamba sa Diyos ay nasa pagsunod. Kaya kung tayo masunurin sa sinasabi ng salita ng Diyos, tayo po ay susunod. Katulad po ng pangangaral ni Pastor Sam nung linggo, sabi niya, the empty chair, huwag po nating kaliligtaan ang personal na pagdalo. Ako po ganito ang aking sinasabi. Kung kaya mo na mamalengke, kaya mong bumili sa grocery, kaya mo na ikaw ay pumunta dito, magbayad ng mga bills, bakit hindi mo kaya na ikaw din ay pumunta sa church? Present ka. Ang pagiging present natin sa church ay nagpapahayag ng ating tunay na priority. God is our priority. Ang Diyos po ang priority natin. Kaya nga, magpakita tayo sa Kanya. Hindi naman niya sinabing all the time nasa church tayo. So, balit sa araw ng pamamahinga, tayong lahat bilang mananampalataya ay nasa loob ng bahay-sambahan para magpakita tayo sa Diyos. God doesn't need us, but we need God. Kailangan po natin ang Diyos. Kaya po, yan din po ang itinuturo ng salita ng Diyos. We will not make a habit ng hindi pagdalo. Kung hindi, manlalamig ka. Kaya po, mahalaga ang salita ng Diyos, mahalagang makinig, mahalaga na makihulubilo sa ating kapwa. Yun po ay itinuturo rin, sinasabi rin po ng Biblia. Lahat ng ipinapangaral sa likod ng pulpito ay ang salita ng Diyos, hindi ang salita ng tao. Amen po. Kaya ulitin ko po, 2 Timothy chapter 3 verse 16, lahat ng sulat ay kinasihan ng Diyos at magagamit sa pagtuturo ng katotohanan,
sa pagpapabulaan sa maling aral, sa pagtutuwid sa likong gawain, at sa pag-akay sa matuwid na pamumuhay. Ang salita po ng Diyos, aakayin tayo sa matuwid na pamumuhay. So, lahat ng kasulat ay kinasihan ng Diyos. He is the author. Ang Diyos po ang author. Siyang may akda. Tignan po natin ang Awit 138 verse 2. Awit 138 verse 2. Sa harap ng iyong templo ay yuyuko at gagalang. Psalm 138 verse 6. Sa harap ng iyong templo ay yuyuko at gagalang. Pupurihin kita roon, pupurihin ang iyong ngalan. Dahilan sa pag-ibig mo at sa iyong katapatan, ikay tunay na dakila, pati iyong kautusan. Yun po, nagbibigay po, dakila ang kautusan ng Diyos. Kaya ito po'y lagi nating pinakikinggan. Alam niyo po, babanggitin ko po uli, wala pong lalago na mananampalataya kung nasa bahay ka lang. Kaya ka lamang kung minsan nakikinig sapagkat malayo ka o merong kang karamdaman o merong ibang dahilan. Pero if you're able, kaya mo, huwag mong idadahilan ang ibang mga bagay. Be present. Kasi yun ang pagpapahayag natin ng pagpapahalaga natin sa salita ng Diyos. Kaya po, Psalm 138 verse 2, babasahin ko po sa English. Sa English, I will bow down toward your holy temple and give thanks to your name by your loving kindness and your truth, for you have magnified your word according to all your name. Yun po, itinataas ang salita ng Diyos. Nandito po lahat ng pagtuturo, ang pagmamahal ng Diyos sa atin, ang pagtutuwid niya sa ating maling kapamaraanan. Kaya bago tayo humingi ng payo sa ibang tao, sa Diyos tayo agad lumalapit. Kaya tandaan po natin, dakila ang kautusan ng Diyos. Itong magtuturo sa atin. Kaya sabi niya, I will instruct you and teach you in the way that you should go. Yan po ang sinasabi ng salita niya. Tuturuan tayo. Bibigyan tayo ng instruction. Hindi po tayo maliligaw kapag po tayo ay nasa salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos ang atin pong pagbubulay-bulayan. Kahit na ano po ang ating mga pagsubok, problema, bago ka lumapit sa sinumang tao, lapit ka kagad sa Diyos. Ang salita niya, ang gawin mong pundasyon sa iyong buhay, hindi ka matitinan. Kahit mayroong mga pagsubok, ang pagsubok na yan ay magiging tuntungan mo para lalo mong maranasan ang kabutihan ng Diyos. Amen po. Kaya po mahalaga ito sa atin. Bibigyan po tayo ng instruction ng Panginoon. Ituturo niya sa atin ang tamang pamumuhay. Ituturo niya sa atin ang matuwid. Yun po, yung sinabi ko kanina, I will instruct you and teach you, nandito po sa Psalm 32. I will instruct you and teach you in the way which you should go. I will counsel you with my eye upon you. Yun po ang sinasabi ng salita ng Diyos. Psalm 32, verse 8. Yan po ay lagi ko rin pong kinukote. San tayo hihingi ng instruction? Kanino tayo hihingi ng payo? Kaya nga, ang sabi ni Yahweh, aking ituturo ang iyong daraanan. Ako ang sa iyo'y magbibigay payo, kita'y tuturuan. Amen po. Yan po ang sinasabi ng salita ng Diyos, yan din po ang ating sundin. Ano man ang sinasabi ng salita ng Diyos, gagawin natin yun sapagkat ito ay makakabuti sa atin. Tayo po ay manalangin. Maraming salamat po, Panginoon, sa iyong pagtuturo sa amin. Salamat po, Panginoon, na kayo ang may akda. You are the author of the Word of God. Kaya hindi po ito kathang-isip ng tao. Ito'y galing sa inyo. At kayo ay Diyos na totoo, kaya makatotohanan ang lahat ng sasabihin ninyo. Marami pong salamat sa pagpapatibay ninyo ng aming pananampalataya. Maraming salamat po na ang mga salita ninyo ang aming maaasahan. Dakila ang iyong mga kautusan.
At sinabi mo rin na kami tuturuan mo. Aking ituturo ang iyong daraanan, ako ang sa iyo'y magbibigay payo, kita'y tuturuan. Panginoon, lahat kami, sa anumang panahon ng aming buhay, kami laging magtiwala sa inyo at lumapit sa inyo sapagkat ang payo nyo ang pinakamainam at hindi mo kami ituturo sa mali, tuturuan mo kami ng tama. Marami pong salamat, Panginoon. Kaya ang gabay namin ay ang salita mo. The instruction manual of our lives is the Bible. Kung ano pong itinuturo ninyo, yun po ang aming tatanggapin at yun po ang aming susundin. Sa pangalan ng Panginoon Kristo, ito pong aming samudalangin. Amen at amen. Tanggapin ang makapangyarihang Diyos sa iyong puso. Ang author of life, let Him come to you. And let His word come to you mightily and powerfully, instruct you, teach you, heal you, restore you, inspire you, encourage you. In the name of the Lord Jesus Christ and by the power of thine Holy Spirit. Magandang araw po sa inyong lahat. Di ko man po nakikita yung mga comments ninyo, pero puriin po ang Panginoon sa bawat buhay natin. God bless. In Jesus' name, amen and amen. Bye for now po.